ating kaibigan marahil. So, meron pa po ba tayo mga bagong mga dito so far? Okay, so far wala naman. Yung ating topic for today is sa verse 1 pa lang po ng Santiago, introductory pa lang class week yung ating po pinag-usapan. So, verse 1 po tayo today. At yung topic po natin, a servant of God and the Lord Jesus Christ. Sa James, sa Santiago, chapter 1, verse 1. So we'll be focusing on servant, na word. At mayroong isang song na napakalumang kanta na, I think nung ako'y bagong Christian ay talagang palagi yun na pinapakanta. Lalo na pagpanahon na yung magtutumig sa altar call, ay pinapakanta siya palagi. Yung title nito na song is Make Me a Servant. So praying dito sa ating pag-aaral ngayong araw ay malikha yung pusong paglilingkod sa ating mga buhay. Amen po ba tayo dyan? And let the Lord will speak to His Word sa ating pag-aaralan. And even this song, habang kakantahin natin ito before we start sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Thank you, Lord. I think these Maranatha singers ay mag-compose na ito. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Sing it one more time. Sing from our hearts to the Lord. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Yun po ang aming panalangin ngayong umaga na siyang naging dahilan para kami ay magpatuloy na gumawa. And the faith that we have that leads to in action, Lord, the faith that moves mountain, ibig sabihin po noon ay hindi kami mahahadlangan ng anumang mga circumstances ng aming mga buhay para kami ay magpatuloy na kumilos, maglingkod, at yung paglilingkod na may isang pusong alipin, the servant heart attitude, ang likhain niyo po sa aming tulad ng aming panalangin at awitin ito. Lord, today I speak your word and I pray that even the Holy Spirit will move in our midst so that, Lord, doon sa mga kapatiran na para bang sa kanila ay wala nang magandang pwedeng gawin, I think and I pray that this is an opportunity that all of us will have that kind of servant heart attitude in serving. In whatever capacity, talents, gifts that you have given to us, Lord, use it for your glory and make us a servant for your glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Sa English version ng Santiago, chapter 1, verse 1, ay mapapansin po natin yung
binanggit na nabasa na rin natin last week. I think meron na tayong waiting slide. At maging sa Tagalog na version ay ating din titignan. Talatang una pa lamang po ng Santiago, chapter 1, verse 1. So, NIV version. Pwede bang basahin po natin yung English at Tagalog version 1, 2, 3? James, a servant of God, the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. Ako, si Santiago, ay isang alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Binabati ko ang 12 lipid ni Israel na nakakalat sa iba't ibang bansa. Pagpalaan po ng Panginoon ng kanyang salita. Sa aking pong observation ngayon, kahit na saan natin tignan, ay lalo na ang mga kabataan feeling entitled sa buhay. Of course, maging adult marahil din, ay may ganun ding feeling na entitlement. Kasi sabi mo sa katabi mo, meron ka bang ganun attitude? Feeling of entitlement. Lubang ako. Aba, importante ako. Mahalaga ako. Kaya dapat pagtuunan niyo ako. At lalo na sa uri ng mga gawain. Will always a person centralize kung ano yung kanyang gusto. Dahil yung tinatawag nating centrical or kayo makasarili rin marahil na uri ng buhay. Pero kung titingnan natin sa Santiago sa kanyang panunulat, ay ginamit niya yung word na servant. Nakapag tinignan po natin yon sa Gregong salita, ang word po niyan ay doulos. Na ibig sabihin po yan, literally, sa English na salin, is a slave. Alipin. Okay? Sino mang gusto maging alipin? Mahirap, di po ba yun? Kaya, yung feeling ng entitlement, ang palaging naging dahilan na kahit sa ngayon, tingnan niyo po, ito pong mga panahon na mainit until May pa daw, sabi ng DOST, sa kanilang pag-aaral. At ang katotohanan, meron pong tinatawag tayong pag-change ng schedule sa pag-aaral. May, ang tawag po nila doon ay parang blended, na kailangan mag-face-to-face muna and then online. Or minsan morning lang, in afternoon, uuwi na yung mga bata. Na para mo bang ang hirap, hindi na matutong mag-sacrifice yung mga bata sa init. Of course, kung titignan naman natin, inconvenience nga naman. Pero nung panahon, di ba, kapag nagkamali ng isang bata, ng mga bata na abutan niyo po mga nag-aaral, saan ang ginagawa sa estudyante? Or binibilan sa araw? Ngayon mas ayaw pasukin na kasi inconvenience nga naman ang hinahanap eh. Pero pag sinabi mong servant, you are slave. Alipin. So, the word doulos, na dinidescribe po niya na maging si Santiago ay kanyang tinignan yung kanyang sarili na servant of God. Pag tinignan niyo rin po si Paul sa kanyang mga writings, yung word na servant, mababasa niyo rin po yan. Diba? Romans chapter 1 verse 1, Philippians chapter 1 verse 1, the word servant ay mababasa niyo po doon. Even Peter, sa rin po ng apostol ng ating Panginoon, basahin niyo po yung 2 Peter chapter 1 verse 1 sa kanilang mga writings, starting point ng kanilang pagsusulat, i-describe nila na silang lingkod ng Diyos. So nangangahulugan na even Santiago, James, ay kanyang tinignan ng kanyang sarili in humility. Though alam natin kung experience lang as far as knowing Christ, eh kilala niya kung sino si Jesus Christ because siya ay kanyang kapatid. As far as yung, of course, hindi sa physical dahil ang ating Panginoon Jesus ay sinilang sa spiritual na pagkakabuntis, not the physical part na being. But we see, even James called himself the servant of God. So, ma-observe natin ngayon, ano ba yung pwedeng nakapaloob dito pag pinag-usapan natin yung salitang servant? At kung ilalagay din natin bilang ikaw na mananampalataya na kumilala kay Lord, pwedeng sabihin din natin na ikaw ay disipulo ng Lord called to be a servant of God. Sabi mo sa katabi mo, servant tayo ng Lord.
Sa ngayon po, kung pag-usapan natin yung leadership development, maraming mga leadership books na mapapasa, like kung babasahin niyo po yung mga writings ni Guru na about sa leadership, si John Maxwell, ang dami pang mga authors of writing ng mga libro ay tumutukoy sa leadership. Pero kailangan sa leadership makakita ka ng servant leader. Babalik ta rin malimit palagi. Ayaw maging servant, kaya gusto maging leader. Pero dapat magkasama yon. Kapag willing ka maging leader, willing ka rin maging servant. At yun ang gusto natin makita dito sa church natin, na klaseng attitude of service. That you are, that you are disciple of the Lord, follower of the Lord, and your category, kung ilalagay natin, is not boss, is not, is not yung tinatawag nating entitlement na, ay, gusto ko doon sa position na ito, gusto ko maging D-group leader kasi gusto ko marami susunod sa akin. And take note, if you are a leader, a D-group leader, you are willing enough to be a servant of all. Kasi yan yung pinaka-main na gusto makita sa atin. Actually po, kung titignan po natin yan sa pag-aaral at maging sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus, in-emphasize po niya yung servanthood na yun. Nabanggit ko diba last week, noong PGL ay isa sa mga programa ay yung foot washing. At in the life of Jesus Christ, He made to it na yung kanyang pagtuturo dito ay bilang theory. But He made it as a practical part na kapag binasa niyo po halimbawa yung John chapter 13, mapapansin niyo po doon, again from verse 4 to 17, itinuro po niya yung klaseng servanthood at yung pinaka-menial work ng panahon na yon na ginagawa ng isang alila, we call it sa alila or katulong sa word natin marahil ngayon, at in their time, they called it the servant dolos, ay kanyang itinuro ito at practically pinractice niya po ipinakita, literally na hinugasan yung paa ng mga disciples. 12 po yun. Kung ilang paa yun sa times 12, 12 times 2. Ilan po yan? 44 na paa. Ilan? 24 na paa. 24 na paa ang hinugasan ng ating Panginoong Hesus. Kung ilalagay niyo po noong panahon na yan, He was called the master, the teacher, the rabbi, and of course, God. Pero pinakita po niya yung uri ng dolos, servant, para ipakita niya yung katotohanan ng paglilingkod ay dapat makikita sa akatin yung servanthood. Ang katotohanan po niya, tayo tinawag ng Diyos para maglingkod sa Panginoon, kay Jesus Christ. Kung babasahin mo yung James 1 verse 1 na binasa natin kanina, Hebrew chapter 9 verse 14, about Jesus Christ, binabanggit sa Corinthians chapter 4 verse 1, yung paglilingkod natin ay naka-angkla o kaya focusing on Jesus Christ. At isa pa sa pwedeng makita sa atin, if we are servant of God, is to serve one another. Practical application po yun. Kasi kung titingnan naman natin, paano paglilingkuran ang Lord ngayon? Hindi mo naman nakikita, hindi mo naman hawakan. Tama ba? Pero may mga tao na ginagagamitin ng Lord para ikaw ay makapag-express ng iyong service. Kaya nga, isa sa bahagi ng servant ng pagkatawag o pagsiserve natin na tayo tinawag ng Lord is to serve one another. Halimbawa, basahin niyo po yung Galatians chapter 5 verse 13 at 1 Corinthians chapter 9 verse 19 to 23. Tumutukoy po doon yung serve one another. So, pinapakita po dyan, ibig sabihin, the way that God called us is to become servant to others. Not only to God, not only to Jesus Christ, but to one another. So, ano yung pinapakita po niyan? Kapag ikaw ay servant, ano yung parang implication po nito? Or, titignan muna natin siguro yung pinaka-mark ng maturity ng isang Kristiyano na lumalago at nakikita yung action sa kanyang buhay ay una, siya po ay hindi selfish.
Sabi mo sa katabi mo, huwag kang makasarili. Kasi hindi ka na baby. Why? Ang isang immature, hindi ko lang na gusto ko sanang ipakita sa inyo yung itsura. Pero kasi ako napansin kahapon ata o kaninang umaga, at kagabi. Meron isang nag-upload ng video ng isang matanda na. Pero ewan ko may nakarap na dumaan sa wall niyo po yung napansin niyo. Matanda na pero umiiyak ang dating. Na parang bata ang pinuportray. Nung habang ino-observahan ko, ang pangit talaga tignan. Kasi ang mama na siya, pero yung kanyang attitude ng pagkilos, baby. Nakasentro sa kanya. Yung mga nag-video at yung nakahawak din, o I think parang kinakalong din siya kasi baby ang dating. Sabi ko, hindi na kayo baby. Of course, yung mga baguhan natin siguro kung pag-usapan ng spiritual na aspeto, pwedeng sabihin natin you are in the stage of young, baby pa kung ilalagay natin. Pero kapatid, kung 5 years, 10 years ka na kay Lord, 15 years ka na kay Lord, hindi ka na itinuturing na baby. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na baby. Kasi ang pangit kung tignan mo talaga. Pero salamat kay Lord, dahil ngayon ay wala tayong baby ngayon. Okay lang po yun. Ibig sabihin, nagmamature na po kayo. Isang muna sign po yan, hindi ka po selfish. Katulad ng isang bata na nakasentro sa kanyang sarili. Kasi po yung normal na nagmamature, sabihin natin, umiidad, kung lalagyan pa natin yung word, ay talagang nag-iisip siya sa ikabubuting pagtulong sa iba. Hindi yung siya mismo, yung palaging sentro ng gusto niya ay makiter, siya ay maalagaan. Pero bagkos, dahil siya ay nagmamature, hindi na siya baby, ay siya mismo yung nag-iisip. Paano mag-care sa iba? Paano siya makatulong sa iba? Or kung ilalagay natin, serving others sa kaparaanan pwedeng magamit ang kanyang buhay. At si Santiago ay kanyang inilagay ang kanyang sarili sa ganung uri. Kaya yung description mo po niya is yung servant of God and the Lord Jesus Christ. Yun yung in-emphasize po niya sa verse 1 na yun. Na ipinapakita po niya na nandun na siya sa maturity level na siya ay willing na makapaglingkod sa ating Panginoon. So, in that way, ano yung pwedeng implikasyon nito kapag ikaw, alam mo na ikaw ay hindi baby dahil servant ka ng Lord, nag-mature ka, may action kang dapat gawin. At tingin mo yung implikasyon, being servant of God, tatlong implication ang makikita sa iyo. Una, yung implies the absolute obedience. The word obedience. Pakisabi mo sa katabi mo, obedience. Kung willing kang mag-obey kay Lord at sa iyong paglilingkod ay alam mo yung salitang obedience, ibig sabihin, naiintindihan mo yung word na servant. Naalala ko po, after I think 3 years ako naging Christian dahil 1985 po ako nakakilala kay Lord, May 29. Hindi ko pa nakakalimutan po yan. Sa isang small Bible study sa aming kapitbahay sa tiyahin ko. Noong naintindihan ko yung kailangan ko ng salvation, tinanggap ko si Lord. After 3 years, may panawagan ang Lord sa akin. Though sinisip ko talaga ano yung purpose ng Lord sa buhay ko, ba't ako nag-i-exist. At bunga sa mga maating ng youth camp, lalo yung boot camp na mangyayari this July 23 to 26, ina-announce ko na rin. At kina-qualify po natin yung dadalo doon dahil nag-announce na po yung in-charge ng ating pong partner na IJM, si Pastor RJ ng Tangkarlan. Siya po yung mag-i-head doon pag-coordinate in everything. Ay after that camp, na-receive ko yung calling ng Lord to be in the ministry. Marami akong plan. Gusto ko maging isang professional na teacher. Pero dahil nabanggit ko sa mga
ulitin ko lang ulit. Di kasi ako nakapasa doon sa NCE exam para ma-qualify ako sa college para mag-aral ng education. Pero binago ni Lord yung turning point ng buhay ko dahil hindi ako nakapasa, pero may mas matindi pang plano pala, malaking plano ng Lord sa akin na kailangan akong mag-obey. So that was April 1988. Doon po na-receive ko yung calling ng Lord. At ang nakakatuwa dyan, na may kasamang ano po yan, excitement, pero at the same time, nangangamba dahil hindi ko alam kung ano yung pwedeng mangyari after that. So to make the story short, kung iisipin ko po yun, 1988 to this time, kung bibilangin niyo po yung time na lumipas, siguro kung wala yung word na obedience sa layunin ng Lord sa buhay ko, sa paglilingkod, wala pa ako dito nakatayo nangangaral sa iyo. Pero I thank the Lord because I obeyed that calling na sinabi ng Lord sa akin. The last night of that youth camp ay na-receive ko yung panawagan ng Lord. At sa katotohanan ko, hindi po ako nagsisisi hanggang ngayon. Kasi si Lord yung aking pinaglilingkod. Of course, along that way, actually bago pa nga ako mag-Bible school, natuto po ako maglinis ng CR at yung mga manggagawin pinapadala doon sa amin sa Pangasinan. Ako po yung nag-a-assist sa kanila, pagluluto. So lahat po ng pwedeng sabihin nyo sa gawain sa church, alam ko po. Dahil dumaan po ako doon sa ganong training. Of course, kung ngayon, pwede ko pa naman gawin yun. Hindi ko naman sasabihin dahil pastor na dapat hindi na siya naglilinis. Kaya ko pa naman gawin po yun, to tell you the truth. Halimbawa, after ng mga gawain natin, minsan sinusin pa yun, may mga dapat ayusin dito, and everything. Ginagawa ko yun. Baka kalaan niyo, hindi ako marunong maghugas. Naghuhugas pa rin po. Tagahugas po ako sa bahay. Meaning, yung kind of obedience na dapat makita ko sa atin, dahil kung ilalagay natin yung word na slave, ay ibig sabihin, kapakinggan mo yung master's word. Or yun yung batas ng isang master, ay susundin mo siya. Wala kang rights, the word donos, wala kang rights sa iyong sarili. Actually, sa mga tinatawag nating Israel culture, ay kapag ikaw ay nabili na, you are tinatawag nating bond servant. You will serve at least hanggang 50 years, halimbawa, kasi binili ka ng iyong master. Doon sa panahon sa, even the Old Testament time particularly, ay ganun po ang kalakaran. In that 50 years, ay lahat ng pwedeng gawin ng master, pwede niyang gawin sa isang servant. Even to the point na pwede niyang patayin yung servant kapag may maling ginawa. Merong ganung batas sa panahon po. Pero ang kagandahan po niyan, ang isang servant after 50 years, kung willing pa siya mag-stay, with his own decision, pwedeng gawin po yun. Pero yung kagandahan dito, tayo ay tinawag din ni Lord na dapat wala tayong reklamo. Sa tingin niyo po ba ngayon, yung po bang master natin ay crowing? Hindi po. Ang katotohanan, yung kaligtasan na mayroon tayo, ay hindi doon nagtatapos na iniligtas tayo ng Lord. Tayo ay iniligtas niya para sumunod na maglingkod din sa Kanya. You are saved to serve. Ulitin mo nga yan sa iyong katabi. Ikaw ay iniligtas. You are saved to serve. Yun ang connection po niya. Hindi ka lang nasisiyahan na ligtas ka. Bahagi po nun sa proseso, habang ikaw ay nagmamature, your action will be part of it is to serve the God who saved us. Kaya without no question dapat kung mayroong pinagagawa si Lord. At ang katotohanan po niyan, marami po sa Bible na passages, kapag pinag-usapan po natin yung pagsunod, ang dami po niyan. Tayo lang po yung malimit, matigas po talaga ang ulo. Yung pastor, talaga naman matigas ang ulo ng tao, hindi mo malambot. Pero katotohanan po niyan, tayo po ay pwedeng gamitin ng Lord kahit sa mga panahon na tayo hindi nag-iisip na sumunod sa Kanya. Kung mayroon din tayong willing heart to obey Him.
Yun po yung una na implication. Pangalawa, ang servanthood po ay may kasamang attitude of humility. Kapag wala ka niyan, nahirapan ka na sumunod sa Panginoon. So ano yung una na implication? Obedience. Absolute obedience. Absolute po yan. Walang any compromise or wala pong wala kang magagawa kundi ang sumunod. Pangalawa, yung absolute humility. Ang katotohanan po ay mahirap gawin yung pagiging ikaw ay maging humble. Lalo na kung nandun ka sa position. Tingnan niyo po ngayon, halimbawa, kung pumunta ka po sa palasyo, sa Malacanang, sino yung pinakasabihin natin, either after ng presidente, sino kaya yung pinakamataas na tao doon na pwedeng iisipin natin, ay dapat, ipakita natin na hindi tayo busi kasi mas mataas pa yan, o sumusunod yan sa ng presidente. Alam niyo po ba kung sino yung kasunod kaya? Ano daw? Of course, sa structure, siyempre, from president, kung pag-usapan natin yung mga batas, judiciarian. Pero kung ilalagay natin halimbawa, sino kaya yung sabihin, of course, kapag ang presidente ay mawawala, ang kasunod po niyan yung senator, president ng senator pwedeng papalit sa kanya. Okay? So yun yung isa. Pero kung ilalagay natin, pumunta tayo sa Malacanang, alisin natin yung mga structure ng judiciary, ng legislative, sino kaya ang kasunod doon? First Lady. Pwede, kasi yung First Lady, isa sa mga kasama palagi, katuwang ng presidente. Pero pumunta ka doon, nag-atas kang arang ikaw yung boss. Ano kaya mangyayari sa iyo doon sa Malacanang? Nag-asta kang arabang gusto mong lapitan ka agad si presidente. Mawawala ka na. Yung mga PSG dyan sigurado, yung mga PSG. Sigurado ko, doon pa lang sa gate, hindi ka na makakapasok. Kasi yung protocol pa lang, bago ka makarating sa presidente, ang dami po niyan. Ang daming mga lenyan po niyan bago ka makarating. So, ibig sabihin po, in humility, yun po yung dapat na makita ko sa atin as we serve the Lord. Kasi kung tutusin, wala tayong pwede may pagmamalaki. Tayong lahat ay basahan sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa Kanyang habag, niligtas niya tayo. Kahit sabihin mo ngayon, nasa isang maayos kang pamumuhay, still, yung buhay na mayroon ka is a gift from God. Wala kang pwede may pagmamalaki. Kaya kung ilalagay mo yung sarili mo, ang pwede mo lang sabihin is, yes Lord, it's kind of obedience and humbly following the Lord in His way of paano tayo maglingkod po sa Kanya. At yung kind of humility dapat ay, of course, ginamit ni Jesus Christ yung halimbawa ng servanthood doon sa paghuhugas ng bahay. But hindi ho ginawa ng mga disciples na dapat kung wala yung katulong doon sa bahay na tinuloy nila that time, ay sila yung dapat gagampanan. Pero si Jesus Christ, pinakita po niya yan. Pangatlo, maliban sa obedience, absolute obedience and absolute humility, absolute loyalty. Alam niyo po sa ngayon, ang relationship ng kabataan o mag-asawa, parang bang walang binding. Yung loyalty na word. Sabi mo sa katabi mo, loyal ka ba kay Lord? Loyalty. Mayroon pa bang ibang Diyos na pwede mong paglingkuran? Kasi kung mayroon pa, medyo may problema ka. Hindi ka loyal kay Lord. Siya lamang po dapat. Yung pagiging loyal natin, it is because we are servants, really servants of the Lord. Para kung ilalagay po natin yung loyalty na yan, ay ang implikasyon din po ng salita na yan, ay wala tayong complaint sa ano man pwede nating gawing paglilingkod kay Lord. Parang walang, ang katotohanan dapat, wala pong if
or but yes to the Lord, and I'm loyal to serve Him. Parang nasusukat yung loyalty kapag mayroon kang natatanggap, malimit, di ba? O nare-receive na either care. But yung loyalty, kahit na yung pinaka-challenging part ng buhay. Ang katotohanan, yung halimbawa, yung number 3 na part na yan, hindi ko na ilagay po dyan. Yung paglilingkod mo ay mayroong free will na absolute loyalty because of the free will na mayroon ka na talagang maglilingkod ka kay Lord lang. Wala nang dapat alternative na pwedeng paglingkuran. Kasi si Lord ini-invite tayo sa isang paglilingkod na tayo'y loyal dapat sa Kanya. So ano kung lahat ng tatlong implications dito? Kapag sinabi mong servant at tatlong bahagi yun na isang implikasyon na nabanggit natin, it is costly, pero inilalagay po yan, maaalis yung tinatawag nating pride, baka dahil doon sa humility, yung allegiance because of that loyalty, at yung tinatawag nating service because of the word obedience. At yun yung mahalagang dapat natin tignan na bahagi. Kung sasaysayan natin ang Biblia, napakarami pong mga biblical characters as far as yung they were called servant. At the way they serve the Lord ay talagang mayroong pagpapakita ng pagsunod, ng pagpapakumbaba at pagiging loyal. Kung isipin niyo po sa buhay ni Abraham, ni Isaac at saka si Jacob, sa Deuteronomy chapter 9 verse 27, they were called servants. Itong tatlong tinatawag natin the patriarchs. Diyan ang galing yung tinatawag natin libing ng 12 tribes ng Israel. Sa buhay ni Moses, he was raised in the palace sa Egypt, pero he called himself, and even God called himself servant doon sa 1 Kings chapter 8 verse 53. Sa panahon na si Moses, after niya ay may kasunod na kanyang tinrain at naging protege niya, at ngayon siya yung maghahawak sa paglilid sa bansang Israel papuntang Canaan in the name of Joshua. At kung babasahin niyo po yung Joshua chapter 24 verse 29, binanggit po yung word na servant of the Lord. Si Joshua po yun. He was called the servant of the Lord. At isa sa mga contemporary ni Joshua, anong pangalan? Caleb. Si Caleb po, kung papansinin niyo po, sasabi natin, siguro sa silang dalawa ni Joshua ay pwedeng experience sa kung paano nakita nila si Moses sa kanyang paglilingkod kay Yahweh. Pero in their time, ay ganun din. He was also called servant. Kung babasahin niyo po yung Numbers 14 verse 24. Maliban po dyan, yung panahon po na tinatawag nating mga writings sa kalagitnaan ng part ng book, si Job. No? He was also called servant sa Job 1 verse 8. Sa mga prophets' writings, o yung mga pagsusulat patungkol sa prophecy, regarding sa panahon po nila, like si Isaiah, chapter 20 verse 3, mapapansin niyo po yung maging si Isaiah was called servant of God. So, ang dami po tayo pwedeng makitang ang kanila pong identity as far as serving the Lord, they were called servant. So, di ba kung ilalagay din natin sa ating kapanahonan ngayon, yung salitang servant, mahirap pong i-apply na gagawin ng isang tao. Pero yan yung isang opportunity para ikaw ay makapagbigay ng malayang paglilingkod kay Lord, but at the same time, yung kapayapaan para ikaw ay mabigyan ng pagkakataong maluwalhati ang Lord sa iyong paglilingkod. At kasunod po niyan, yung makikita mo yung sarili mo na yung perfect will ni Lord ay iyong ginagawa na sinusundan at the same time. So, kung ilalagay mo natin as we conclude this servant word na ginagamit patungkol sa mga taong ginamit ng Diyos. Kailangan po makita po sa atin at matanggap natin na yung ating paglingkod sa ating Panginoon at kay Jesucristo with absolute obedience,
absolute humility, and absolute loyalty. Dahil yung spiritual maturity natin, habang ating ginagawa yung paglilingkod, na mayroong tatlong uri ng implikasyon na ito, ay masasabi mo tayo ay servant of the Lord. Dahil at the end of the day, isipin niyo po, pagdating natin sa langit, mayroong particular na word na nabanggit din yung word na servant. Na yun ang dapat mapakinggan mo natin. Pagsulit natin, kaya pagdating natin, magsusulit tayo sa harapan ng Diyos, yung word din na yun ay binanggit ng ating Panginoon. If we will read chapter 24 ng Matthew, verse 21, and I end in this passage, I think I will be reading from Tagalog version. Parable of the talent ito, pero ito po yung mapapakinggan natin dapat sa panahon tayo magsusulit sa harapan ng ating Panginoon. Matthew, Kapitulo 25, talatang 21. Ito po ang sinasabi sa talatang ito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting, ano yung word? Alipin. Ito pa yung magandang na mapapakinggan dapat natin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalahin kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Ang katotohanan po, yung lahat ng accomplishment natin dito sa lupa, hindi dahil sa tayo ay isang leader, kundi dahil tayo naging mabuting alipin. Kung naintindihan natin yan, ipapamuhay natin yung word na servant, I do believe tayo rin ay i-bless ni Lord sa lahat ng ating mga gagawin. Lalo na kung nakikita ni Lord yung heart of obedience na mayroon ka, yung humility and loyalty, naniniwala po ako, yung progress, yung mga bagay na pwede mong mahirap isipin na gawin, magagawa mo yun para sa ating Panginoon. At dapat ang ating isipin at ilalagay sa ating puso na anumang tagumpay na mayroon ka dito ay dahil sa Lord na nagbigay noon sa iyo. But at the same time, at the end of the day, kung darating na yung panahon, tayo na magsusulit kay Lord, nawa mapakinggan natin yung particular na verse na ito. Matthew 25 verse 21. Well done, my good and faithful servant. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo ngayon at challenge, are you willing enough to say, yes Lord, I want to be a servant of you? Kasi kung mababanggit mo yan, ibig sabihin, inilalagay din ni Lord sa iyo ngayon, puso at isipan, yung tamang pagkagunawa sa salitang servant. And I pray that God will raise up more servant in this church. Young people, even adult, who are willing enough to obey God, to serve in humility and in loyalty for His kingdom. Alam niyo po, ang katotohanan po niyan, marami pong mga opening na work na pwedeng ibibigay ng Lord sa atin. Kinakailangan namin, Lord, yung uri ng servanthood, attitude, puso na may kasama, pagkamunawa sa salitang alipin. Meron pong isang kanta na napakaluma na ng song. Mahilig po ako sa mga lawang kasi ang ganda po yun ng lyrics. At habang inaawit natin ito, ipag-pray niyo kay Lord. Kung wala ka pang ganong klaseng heart of servanthood, likhaan ng Lord na yung araw na ito. So that all of us could see a church who is willing enough to serve the Master in whatever capacity, in whatever circumstances. Yung word na awitin ito ay speaks about we are serving the Lord because He first saved us. I think, may lyrics tayo dyan. Sige po, I don't know kung masasabayan tayo ng worship team itong kanta na ito. Let's sing this song and make it a prayer today so that
even as we continue to contemplate sa salita ng Lord. I will serve Thee because I love Thee. You have given life to me. I was nothing. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Na-impress ni Lord sa amin today, if the Lord really speaking to you, yung sa mensahe natin ngayon, at aawitin mo itong kanta na ito, pwede bang mag-stand up ka ngayon sa kinauupuan mo? Tinitignan ni Lord hindi kung ano yung kakayanan mo, but yung willingness of heart to serve Him. Pwede bang tumayo ka kung ikaw yung ngayon ay may pangungusap si Lord sa iyo na personal way? Lahat naman tayo ay tinatawag ni Lord sa uri ng paglilingkod. Could you stand up right now sa kinauupuan mo? Hallelujah. Yes, nakikita ni Lord yung decision mo, kapatid. Kasi pwede ngayon sa mga panahon na ito ay tinitignan din ni Lord yung kakayanan na pwede mong magawa para sa Kanya. So habang inaawit natin ito, make it a prayer to the Lord. Hallelujah. I will serve Thee because I love Thee. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken people, okay, Lord. Ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Kilala po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming kalalagayan ngayon. Nakikita mo rin yung puso ng bawat isa. Dalangin ko po na sa aplikasyon ng aming pag-aaral ngayong umaga, nakikita mo rin yung uri ng pagsunod ng iyong mga anak. Ang dalangin ko po ngayong umaga, ilikhaan mo nga po kami ng pusong mapaglingkod. Willing enough to obey in humility and loyalty. But at the same time, ay handang gumawa ng aksyon as part of obedience to say yes, Lord, to you and no to ourselves. Dahil kung mananatili pa rin na kami ang hari ng aming sarili, ng aming mga decision, kami pa rin ang magiging makasarili, hindi kami hahantong sa uri ng pagsunod. And that is why today I pray that as you speak through us and to your people, dalangin ko po, Panginoon, na yung uri ng servanthood po ang ilagay niyo po. Upang sa ganun, sama-sama po kami in working force, in unity, to really that heart of service sa anumang capacity, giftings, at in any practical ways, minimal task man po yan, even sometimes it takes a sacrifice to serve you. Lord,
let it be. Let that kind of obedience put in our hearts today. At hayaan niyo pong iguho namin ang aming mga pride, ang aming pong mga, sometimes maging yung mga sarili namin plano na hindi naman po yun ang gusto mong takatin namin. I pray in the name of Jesus, make your way today to your people. Dalangin ko po na mag-raise up ka ng mga handang sumunod sa iyo, ng mga kabataan, mga nanay at tatay, maging mga bata. Dahil pwede mo pong gamitin po ang bawat isa. Hindi namin kayang limitahan yun, dakilang Panginoon. At hayaan nyo rin kung may mga agam-agam kami, or we could say, doubt sa aming mga sarili. Dahil iniisip namin, wala kaming mga kakayanan. Pero in reality, yung niligtas mo ho kami, isa ng katotohanan yun, that we have also that freedom and also that heart na dapat ang kasunod po ng kaligtasan na mayroon kami habang kami naman ay lumalago na tuturuan, ay handa rin po kaming maglingkod na tulad ng isang alipin. Upang sa ganong uri ng buhay na mayroon kami, mayroon po kaming existence na dahilan na mayroon kaming magagawa para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Today, I speak your word. Dalahin ko po na tumubo yan sa matabang lupa ngayong umaga. Upang sa ganun makakita po kami ng mga babae at lalaki, kabataan, mga nanay at tatay na willing mag-serve. Kahit in a simplest way, yung tutulong lang ng pag-aayos sa church, yung mga iba't ibang uri na pwedeng magawa sa iglesia na hindi na kinakailangan pilitin o utusan, ay malagay na sa puso namin yung pusang loob na gumawa at maglingkod para sa iyo. Salamat po ngayong umaga dahil ang salita mo'y buhay na patuloy pa rin na magbibigay ito ng katotohanan sa amin as we apply it. We bless you, we magnify you, Lord, in Jesus' name. Amen. Papalan po natin. Good morning po. Happy Sunday sa ating lahat. Marami bang master dito? O maraming servant? Yung master na tayo ay nagliligpit na ng ubo, at iba ng ubo pa.